mapagiging mahina, nagiging madali, kung tayo magpapatulong, kung tayo mananalig sa Diyos. Kung haharapin mo ang lahat ng may tunay na pagmamahal, magiging nakahulugan ang iyong pagdadaanan. Kaya pansinin niyo po minsan yung mga naging matagumpay na sa buhay. Sila madalas yung nakakalimot magdasal. Ito, yung mga busy sa trabaho, sila nakakalimot madalas. Pasalamat sa Diyos. Dahil masaya na ng iba, nakalimutan na lang maghanda, ituwid ang kanilang mga kaluluwa. Tandaan niyo po mga kapatid, ang demonyo, hindi palaging nananakot. Ang madalas sa ginagawa ng demonyo sa akin, ayo'y pinapatulog. Kasi kapag tuloy-tuloy ka na natutulog sa ginhawa, hindi mo namamalayan, malayo ka na pala sa Diyos. Detachment is freedom. Hindi masarap kung magkaroon ng magandang buhay. Hindi masarap kung kumain ka ng masarap. Kung matulog ka ng mahandi. Pero ang masama ay kung doon ka na lang nananatili. Ang masama ay kapag hinahayaan mo ang iyong puso, nilalagay mo ang iyong puso, at doon na lang ito nananatili. Because when your heart is in your comfort, you're no longer free. When your heart is in your comfort, you're no longer free. You have to hindi ka na palagi naghahanap ng sarap, ginhawa, alipin sila. Hindi sila malayo. Kaya hindi rin sila tunay na masaya. Sinasabi ng ating Panginoon, be sure, maghanda kayo palagi. Huwag mong gawin Diyos ang iyong sitwasyon. Bakit magbabago din yan? Kita natin sa kaha, sa dumating, unod sa bagyo, hanggang nagmaganda na ng bahay, pagkagara-gara na nasasakyan, hindi yan ang magbulok sa'yo. Tunay na kalayakan. Ngayon marunong kang magpasalamat sa Diyos, pero handa kang bumiti kapag kailan. Kaya kung mawawalan ka man ng bigas, Wala. mananatili ka pa rin buhay. Kung ikaw ay nananatili nakakapit sa Diyos, na pinagmumula ng buhay. Kapatid, ang sabi po ng ating Ebanghelyo, don't live in your comfort. Live in God's grace. Huwag ka naman manirahan sa ginhawa. Manirahan ka palagi, hanapin mo palagi ang presensya ng Diyos. Na ng tunay na seguridad, hindi galing sa maraming pagkain, maraming pera, maraming alinayan, maraming pagkalihan. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa Diyos. Nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Natandaan niyo po ito, mga kapatid. Huwag kang naninirahan sa timba ng bigas. Manirahan ka sa biyaya ng Diyos. Ang bigas, pera, kayamanan, kapangyarihan, naubos na yan. Pero ang grasya ng Diyos, walang katapusan. Amen? Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Kaway ang Diyos, ihanda palagi ang ating isip at puso na magmakalang sa Kanya. Hindi natin mahalin mga bagay dito na sobra-sobra. Dahil natin mahalin sa Panginoon na bigay ang buhay sa atin. Bibigay sa atin umakapaw na biyaya ngayon at mga kailanman. Meron, pwede isa. Kanika? Pwede. Tumayo tayo, kalay po natin sa Diyos. Pagdasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, sabihin mo kami. Panginoon, hindi mo kami. Ang simbahan, nawaiwak na kulay, na kalayahanan, ang mga pagpapala, sa kamailangan, sa pagiging aktibong pagbabantay, at bilang paghahanda, sa pagbabalik na kanaman, ng panalangin at pagduwa, Yan lang po. ng kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon. Napunin po. Hindi lang isang kamalayan, naway, hindi natin makakaan, ang lamang ang pagdating ni Kristo sa mabuting mga manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magpapakita ng habas sa mga dumasalat na pagbunika sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan
ibig natin sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon Diyos, ito sa kami ng bagong pangarap habang kami hinihintay na may masaya pag-asa ang pagdating ng iyong anak, Yesu Cristo. Amen, Panginoon. Amen. Tatlong tokwa. Tokwa? Ilan? Tatlo lang, be. Magkano yung kamatis na ganito, ate? 10. Opo. 20, dalawa. Dalawa ba? Tandaan na to? Wow. 100 po. Kaya ano muna agad? Saka may tausi po kayo? 25 o tag, 13. Hanggang yung malit lang. 13 meron na tayo. Alam. Oh, 6. Saka daw ng daw ng pinchay. Saka isang oyster sauce na lang, be, yung maliit. 39 na po. Kahit pwede? Ilan yan? 80. Kalat, 80 na. Kung sa uba lang, 80 na. Diyos ko yan. Ay, ginoo. Pwede lang dito kumain. Hindi na ako kakain. No? Pag nagkasakit ka naman, mas mahal ang gamot. Gastos din yun. Mamili ka, magkakasakit ka o kakain ka. Kaya pa talaga.